Infinix GT50 Pro, ito yung official gaming phone ng MPL and latest gaming phone ng Infinix na may GT triggers, RGB lighting, bypass charging, high refresh rate display, and syempre, maangas na gaming aesthetics. Yung ibang mga gaming features na yan, nakita na rin naman natin sa GT30 Pro last year, so ang mas interesting dito ngayon ay itong bagong HydroFlow liquid cooling system. Dapat makatulong to para mas makontrol yung heat sa matagalang laro. At yun nga ang pinakatanong, gimmick lang ba o ramdam talaga sa actual gaming? Pag-usapan natin. Okay, so dating gawi, check muna natin yung build at design. Unang tingin mo pa lang naman, halatang-halata na rin na gaming phone siya. Hindi ito yung simple, minimalist, tahimik lang sa gedli na vibes. Kung gusto mong makita nila na gamer ka, ito yung design para dyan. May Kevlar/carbon fiber inspired texture tayo dito sa back panel. 3 colors available by the way. Bukod dito sa black, meron ding silver at red. And iba-iba rin yung color accent sa bawat variant. Meron din tayong 4 na pa-X or crosshair style RGB lighting strips sa likod. Customizable, syempre, pwede mong baguhin yung effects, yung kulay, and hindi lang din siya porma since pwede rin gamitin for charging status, notifications, and other alerts. Pero syempre, aminin na rin natin na mas malaking part dito yung forma. Tsaka yung bali-balitang may plus 10 FPS pag may RGB. Camera module, manipis lang, hindi rin masyadong maalog kapag nakapatong sa table, and bagay din naman sa buong gaming aesthetic ng phone. Hindi siya mukhang basta nilagay lang sa likod. Tapos yung main character nga dito ay itong liquid cooling window kasi may part dito sa likod kung saan makikita natin yung HydroFlow system nila. And yes, maangas din talaga siyang tignan, lalo na kapag running na. Pero mamaya natin pag-uusapan kung anong nagagawa niyan sa actual gaming and cooling performance. In terms of comfort, medyo magaan to for a gaming phone, so kahit malaki, hindi siya nakakangalay gamitin. Comfortable din kapag landscape gaming tayo. Mostly plastic build pero may Corning Gorilla Glass 7 eye protection sa screen plus IP64 rating. So dapat ingatan pa rin talaga na wag malubog sa tubig, pero at least meron tayong protection sa mga splashes, maambunan, or pasmadong kamay. Overall, design-wise, gaming phone na gaming phone siya at yan naman talaga ang goal ng Infinix dito na for sure ma-appreciate din ng maraming gamers. Maganda rin yung display, meron tayong 6.78-inch 1.5K AMOLED, mas sharp kumpara sa regular Full HD Plus resolution lang, excellent contrast, wide color gamut, and maganda yung kulay kapag nanonood ako ng videos. Medyo sobra ng konti sa tingkad yung colors, mas punchy yung color tuning dito na most probably sadya din naman ng Infinix since gaming phone nga to para mas buhay yung visuals and mas immersive tignan kapag naglalaro at nanonood tayo. Ginamit ko rin to outdoors at wala akong reklamo, maliwanag yung display, readable pa rin kahit nasa labas. May PWM dimming din na tulong kung mahilig kang maglaro o manood sa gabi at low brightness. And yung gaming advantage nga dito ay yung 144Hz na refresh rate plus mataas na touch sampling rate. Mataas tong mga numbers na to kumpara sa mga kakompetensyang phones. Very smooth looking display and very responsive din sa paggamit ko. Madalas kong sinasabi na hindi naman ganun kalaki yung difference ng 120Hz versus 144Hz. Hindi siya kasing significant ng jump from 60 to 120. But since marami sa mga interesado dito ay competitive gamers, syempre, everything counts para sa kanila. Kahit maliit na advantage pa yan, importante pa rin. Though take note lang din na 144Hz display doesn't always mean 144 FPS gaming. Una, kailangan supported muna yan ng game, and pangalawa, syempre kailangan kaya ring isustain ng phone yung ganong kataas na frame rates. Nung nagtatype ako for scripts and nagre-reply sa mga chats, okay din yung haptic feedback, maganda yung vibration motor for the price, fingerprint scanner, mabilis and accurate din, no problems tayo dyan. So overall, panalong display din since inextrahan din nila yung refresh rate and touch sampling rate na parehong importante for competitive gaming. Dual speakers natin dito, not the best pero goods na rin sa ganitong klase ng device and loud enough para ma-enjoy natin yung mga games. Naka XOS 16 based on Android 16 na rin with 3 OS upgrades and 5 years na security patches. Hindi siya yung pinakamatagal pero solid yan para sa ganitong category. User interface para sa akin, goods din overall. May bloatwares pero very minimal lang so malinis pa rin at hindi problema para sa akin. 1 minuto lang uninstalled na lahat. May self-developed N1 network chip din itong GT50 Pro na according sa Infinix ay designed para makatulong sa signal stability lalo na sa mga weaker
signal areas. And nung gamit ko nga to sa labas, pumunta kami ng birthday party, gumala sa dalawang malls, and tumambay din kami dito sa Coffee Project X fully booked sa Evia Mall. Ganda dito, by the way. Nagbabrowse ako niyan, online shopping, social media, mobile data ang gamit ko. At kahit nung biyahe naman namin mula Cavite hanggang Alabang, wala naman akong naging issue pagdating sa signal. Pwera na lang syempre sa mga lugar na mahina talaga ang sagap sa kahit anong phone. Wi-Fi connection, solid din naman so far. Wala ring disconnection na naganap sa testing namin. So sa day-to-day use ko, all goods at maganda yung binibigay na performance ng MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Naka 12 gigs of LPDDR5X memory and up to 512 gigs na UFS 4.1 storage na rin. Nakikita din natin yung combo na yan sa mga high-end gaming phones. More than 2 million ang 2.2 benchmark score din yung nakuha namin dyan. At syempre alam ko naman na yung gaming performance ang pinakahabol nyo dito. So eto yung average FPS sa 10 games na sinubukan namin at makikita nyo dito na palag-palag din talaga. Nakaka 140 plus average FPS pa tayo sa mga supported games like Mobile Legends and multiplayer mode ng Call of Duty Mobile. Speaking of CODM, ang laking advantage din dito ng GT triggers. Again, customizable yan, so talagang makakatulong. Unfair na nga sa mga kalaban kung tutuusin. Pero syempre mas curious tayo sa effectiveness ng cooling system. At bago natin pag-usapan yung resulta, ano ba muna yung role ng liquid cooling dito? Sabihin ko na kaagad, hindi to katulad ng mga custom liquid cooling sa gaming PCs, so hindi para mag-expect ng sobra. Sa PC, meron tayong water block, may pump, may radiator at fans. Simple, mabilisang paliwanag lang. Kukunin ng liquid yung init sa CPU, dadalhin niya sa radiator at dito naman kakalat yung init sa maraming metal fins, tapos tutulong pa yung fans na magbuga ng hangin para itapon yung init palabas. So, babalik yung liquid sa may water block nang mas malamig na. Kaya siya effective dahil may malaking radiator at active na airflow. Sa smartphone, syempre iba yung usapan. Sobrang nipis lang ng space, wala tayong malaking radiator sa loob, wala tayong fans, so mas limitado yung magagawa ng liquid cooling dito. Bali dito sa hydroflow system nila, umiikot din yung liquid para kunin yung init sa may chipset area, tapos dadaan siya sa mas malaking cooling path kung saan makakatulong din yung vapor chamber, graphite layers, and yung mismong body ng phone para ikalat yung heat sa mas malaking area. And yes, syempre after dumaan ng liquid sa may cooling path, at naikalat niya na yung heat, pagbalik niya dito sa may chipset area, mas mababa na yung temperature niya compared nung kakakuha niya pa lang ng heat. Pero dahil wala naman siyang dinaanan na radiator with fans, tulad sa gaming PC sample natin kanina, minimal lang yung makikita nating bawas sa surface temperature dito. So eto muna yung max surface temperature sa 10 games sa usual settings and testing conditions na ginagawa natin. And bukod dyan, nagpaulit-ulit pa kami ng Genshin Impact sa iba't ibang settings para mas makita yung bisa nitong hydroflow. Una muna, eto yung comparison natin ng dalawang test. Pareho ng settings yung dalawang test na to, pero sa kaliwa, naka-turn off yung liquid cooling system natin. Ibig sabihin, walang active liquid circulation. Tapos sa kanan, nakaset naman yung liquid cooling setting sa max, and makikita natin dito na mas mababa ng konti yung max surface temps kapag naka-turn on yung liquid cooling. Tapos ang isang nangyari pa, nung naka-turn off around 13 minutes pa lang, na limit na kaagad sa 55 FPS yung game natin, most likely dahil umiinit na yung phone. Pero nung naka-turn on at flowing yung liquid, around 16 minutes pa bago siya na-limit sa 55 FPS or nagkaroon ng throttling. Kaya yung average FPS ay mas mataas din ng konti kapag turned on. Again, maliit na difference pero meron. Kaya lang yung 48 degrees kapag naka-on ay mataas pa rin at mainit pa rin talaga. So, nag-test naman tayo ng may gamit na phone cooler. Ito yung MagCharge Cooler 2.0, 2-in-1 siya. Phone cooler na magnetic wireless charger na rin. Pero hindi ko i-recommend yung wireless charging habang gaming. Mag-iinit yung phone ng sobra kapag ganon. So, eto naman yung side-by-side comparison natin with the same settings tulad kanina, pero may phone cooler tayo na gamit dito. Unang-una, malaki yung binaba sa temperature. Naglalaro na lang tayo ng 43, 44 degrees. So, warm na lang at hindi na sobrang init. Pareho rin silang hindi nag-hard limit sa 55 FPS dahil dyan, pero mas stable pa rin yung frame rates natin kapag nakaset yung liquid cooling sa max versus kapag turned off. So, kung irarank ko yung nakikita kong goal ng Infinix dito sa Hydroflow liquid cooling system na to, base lang naman sa nakikita ko, number 1,
aesthetics. Iba yung wow factor kapag may nakikita kang flowing liquid sa phone mo, ang angas talagang tignan at bihirang-bihira lang din yung gumagawa niyan. Number 2, syempre, marketing. Mas madaling ibenta yung tipong kitang-kita ng tao na may liquid na dumadaloy sa phone kumpara sa sinasabi mo lang na may malaking vapor chamber and graphite sheet dito sa loob. Trust me, bro. And number 3, yung actual cooling or yung performance support. Kasi hindi naman siya pure gimmick lang. Base sa resulta na nakuha natin, working yung liquid cooling system, hindi malaki at hindi rin game-changing, pero may ambag pa rin. Sa camera naman, meron tayong 50 megapixel main shooter with OIS, 8 megapixel ultra-wide and 13 megapixels front. Honestly, hindi para asahan sa camera yung ganitong klase ng phone since performance and gaming features nga ang priority dito. But in good lighting conditions, makikita nyo naman dito na makakakuha din tayo ng decent photos and good-looking skin tones sa mga human subjects. Tsaka mas maganda rin yung selfie cam kumpara sa ilang mga performance-centric phones sa ganitong category. Sa videos naman, pwede tayong mag-record hanggang 4K 60 FPS. Sakto lang din pero mapapansin mo kaagad yung pagbaba sa quality in low lighting conditions tulad nga nitong kuha ko sa loob ng mall nung gabi. Okay, so ito yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix GT50 Pro. Hanggang 4K 30fps tayo dito sa front-facing camera na hindi rin natin masyadong nakikita sa ibang mga phones, lalo na pag performance-centric phones. Sa battery naman, malaki na rin. 6,500 mAh capacity. Panalo yan for a gaming phone. Sinubukan ko ring i-monitor yan sa aktual na araw ko. Ito nga yung araw na pumunta kami ng birthday and gala sa mall. So, umaga hanggang gabi kaming nasa labas. Magagaan na applications lang naman, pero syempre may picture, mobile data, navigation, and mostly browsing. At natapos yung araw ko niyan nang may 53% battery remaining pa. So solid battery din sa actual usage ko. Charging, mabilis lang. 45 watts wired charging. May mga kalaban to na nasa 100 watts na. Pero hindi naman kaso sa akin since nasa isang oras lang din yung charging nito from 10 to 100%. Normal charging pa yan, so mas mabilis pa kapag tinurn on natin yung hypercharge option. Plus, ang extra features niya naman pagdating dito ay bypass charging para sa mga gamers na matagalan kung maglaro at yung 30 watts na wireless charging na hindi rin common sa ganitong category. Pwede mong gamitin itong bundled na mag-charge cooler for wireless charging. But again, wag yung wireless charging habang naglalaro dahil iinit yung phone ng sobra. Okay, so Infinix GT50 Pro, 25,999 para sa 12,256 at 29,999 naman para sa 12,512. Sa totoo lang, magandang phone siya. Kasi bihira yung nag-o-offer ng ganitong kadaming gaming features sa mid-range segment. Kumbaga, na-appreciate ko na sinusubukan nilang dalhin sa ganitong category yung mga features na usually high-end gaming phones lang ang meron. Shoulder triggers, RGB lighting, wireless charging, gaming aesthetics, mga software features para ma-improve yung overall gaming experience natin, 144Hz refresh rate, mas mataas na touch sampling rate, at eto nga ngayon, naglagay pa sila ng liquid cooling system. So ang concerns ko lang, una, umiinit pa rin tong phone na to sa mga demanding titles. So, kailangan mo talagang gamitin itong bundled mag-charge cooler para makakuha ng mas magandang temps at mas stable na frame rates kapag naglalaro ka ng Genshin, Wuthering Waves, at iba pang mga graphic-intensive titles. At pangalawa, yung price increase. Malaki talaga yung tinaas sa presyo nitong Infinix GT50 Pro. Pero to be fair, alam naman nating lahat na hindi lang to sa Infinix, halos lahat ng brands apektado nito. So sana na lang magkaroon ng sobrang solid na promo ang Infinix para dito, para mas bumaba pa ang presyo. May mga phones din kasing nag-o-offer ng mas mataas na chipset sa ganitong price point. So let me know na lang din sa comment section kung anong tingin nyo dito. Bibili ba kayo at willing ba kayong mag-spend ng extra para sa mga gaming features niya?